kung hindi sana to ginawa sa akin, baka mas better tao ako. Sino ang unang taong sisi mo with the pain you're going through? Ang dami kong pwedeng sisihin, ang dami kong pwedeng, alam niyo yan, Ipinpoint. pwedeng mag-point fingers sa kung kani-kaninong nanakit or whatever na pinaramdam sa akin. Sino ang unang sumira ng tiwala mo and how did this affect you? Second question pa talaga. Oh, ikaw po na ulit. Ako ulit? Of course, yung father ko din talaga. Sorry guys. Kasi ano talaga, like, as a parents, parang buong-buong tiwala mo sa kanila, poprotektahan ka nila eh. Diba? To nurture you. To nurture you. Pero yung, siya yung unang nakasakit sa akin, like ganun, like nakapagbitaw ng salita ng masama sa akin. Parang siya talaga yung unang nagbigay sa kanya, wala ng tiwala talaga sa kanya. Kaya since bata hanggang paglaki ko, parang wala akong trust sa kanya. Yeah. Ikaw ba? Sa akin, feeling ko hindi ko masisihin yung father ko. So, hindi ko muna siya bubunutin. Hindi, joke. Hindi siya muna. Ang masakit lang, hindi siya sa family ko. Sa partner ko. Yeah. Siya yung unang sumira ng tiwala ko. Then, dahil sa ginawa niya, nag-iba yung pananaw ko. May pananaw na naging negative. Pero in some point naman, nagbigay din ng lesson sa akin. Kaya ngayon, ito na ako sobrang... Joke ba? Hindi, joke. At ito ngayon, parang feeling ko, kaya ko na harapin. You're stronger. Yeah. You're wiser. Yes. Next. Ako rin siguro, wala naman sa family member. Sa may ex-partner din. Yung daddy ng eldest daughter ko. Siguro kasi medyo siya mas malalim siya for me kasi hindi lang naman kami basta naging mag-boyfriend and girlfriend. Nagkaroon kasi kami ng bunga. So, parang yung saksak sa'yo mas malalim kasi akala mo honest sa'yo, akala mo faithful sa'yo, akala mo pareho na kayo ng magiging outlook or perspective sa buhay because meron na kayong +1, parang ganun. Pero hindi pala siya ganun. Tsaka I realized na maturity wala siya sa age. Wala siya sa age. Kaya siguro yun, isa yun sa malaki yung impact sa akin. Yan, gaya nga sabi ni Bri, parang kapag may trauma, parang kang mag-iibang tao, parang somehow darating ka sa point na parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Parang ganun. Pero as time goes by, I've learned to forgive, pero not forget yung mga nangyari or yung mga ginawa sa akin. Pero hindi naman na yung nag-hold ng grudge sa akin or parang bitter pa ako. Hindi naman na ganun. Parang medyo nalungkot lang kasi kailangang mangyari yung mga nangyari. Yun sa akin naman, wala rin sa family ko. Hindi naman nila nasira yung trust ko. And then, katulad lang din ng HR, nasa ex lang din. Na siya yung unang pinakilala ko sa parents ko, ganun. Then nakakala ko sure na lahat kasi nakilala na rin ako ng parents niya, ganun. Then parang biglang nagbago na lahat nung parang nasa pageant na siya. Tapos wala na, hindi niya nakakilala, ganun. Tapos, totally nabura na lang ako sa kanya. Parang bigla na lang din nag-chat, ganun. Then parang sa akin, nagtiwala ako sa tao. Bigla na lang nawala. Bigla na lang siyang... Ginos ka. Parang ibang tao. Oo, nag-ibang tao kasi una sabi niya, mawawala ako mga ganito kasi may shooting kami sa ganyan. Busy, Shooting, tapos busy daw, busy. Okay. Tapos biglang parang halos isang linggo na wala pa rin. Tapos nag-chat lang na, may next shoot kasi kami dito. Tapos hanggang sa wala na, Parang hirap tuloy magtiwala. parang hindi mo na tuloy alam kung kanina ka pa Kung ulit. totoo ba o totoo hindi. ba. Kasi mamaya may nangyari ulit sa buhay niya. Totoo. Tapos kapag nangyari yun sa buhay niya, kung totoo pa ba yun or mahal ka pa ba niya kapag ginawa niya yung mga ganun bagay. Parang ganun. That's all. Thank you. The mother. Next. Let's go, mother. Let's go, mom. Open naman ako and alam niyo naman lahat Lingen. na I was sexually abused at a young age. And ang sumira ng tiwala ko, yung abuser, which is a family member din. Tapos, mahirap kasi na ganun yung kakalakihan mo eh. Kasi that age, doon nagfo-form yung paano ka mag-isip. Yes. Doon mo titinitimbang kung tama ba yung nararanasan mo, normal ba siya. And natutunan ko na kahit kadugo, kapamilya mo, huwag ka masyadong magtitiwala. Pero ang iniisip ko lang din nun, bata ako nun eh. Parang ganun. Paano mo nagawa? Kumbaga wala ka naman kasing alam. Dapat naglalaro ako.
dapat, alam mo yun, yung mga same age ko nun, parang yung life nila, rainbows and butterflies. Kasi very innocent pa eh. Diba? Tapos ako, sasabihin lang, samahan mo ako, bibili lang tayo ng pagkain ng isda. Tapos, takot na ako bibili ng pagkain ng isda. May iba na siyang dating sa'yo. Hanggang ngayon, parang May effect. may effect siya. Oo, be. Yun. Parang di yata mawawala yun. No? Siguro parang makakalimutan mo lang siya saglit. Pero Pero still, yun nga, just like we've said before, kanina lang na, it made me stronger. Mm. Yun lang ang masasabi ko. okay. Our next Deserve niya contestant. maging stronger siya ngayon. Strong! Ito naman iniiba. Hindi kasi, tumingin kasi sa akin pag sabi mo ng deserve. Go Okay. Ako, parang isa lang yung naalala ko eh. Yung Relationship. Oo. Kasi parang sobrang hopeful ko na na parang yun na yun. Tapos parang ang dali-dali lang pala ng love, gano'n. Mm-mm. Eh, bata pa kasi kami nun. So, parang medyo natakot, nasira din yung trust ko sa hindi lang, parang in general about sa love, gano'n. Mm. So, ayun. Pero nakapagpatawad ka na. Hindi. Hindi. Gusto ko yun. Akala ko yung pause, oo. Hindi. Hanggang ngayon, hindi mo siya pinapatawad. Hindi. Para pag pumunta sa bahay niya. Bakit? Anong rason, no? Bakit? It hurts when someone destroys your trust. Pero dahan-dahan at mahinahon, you will be back on track, I promise.